Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, plus 9:04 sa aga. Western Visayas, Manay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga asing sharing naka-focus na ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Baywaga Pilipinas, Baywaga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Gigaban nga bahin sa kalibutan, nagahatag kami sa katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga welcome sa isa naman edisyon sang pagparagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw na karon sang Lunes. Enero 12, 2026. Mabiyan hina ang ikaduha sa apatanan karon nga Lunes, subong nga bulan sang Enero tuig 2026. Sa kinahanglan mga ikaw po ninyo tugtog alas 9:55 subong aga. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Sumuman sa aton nga mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong nga tanan. Ginatamyo naman sa isa ka medayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Karagaw po naman sa atong pagpakalagad pinaagi online. Ang pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa mabatal live sa 585 kHz sa lilisuan sa inyo mga radyo. Subuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan, sumadlaw siyang Lunes na kalana nga iparagtag sa aton sining nga Department of Agrarian Reform sa pagbangunan ni Secretary Conrado Estrella III ang mga bulig kag panibagong marigalo sa gobyerno para sa mga agrarian reform beneficiaries. Iwat ka mga panagtag sang titulo sang buta kag Certificate of Condonation with Release of Mortgage ang Department of Agriculture sa mga ARB o kung Agrarian Reform Beneficiary diri sa Western Visayas. Hindi mga biyan ang hiwaton sa banwa sang putotan sa buwadlaw sang Lunes, Enero 12. Istorya na ito ng mga detalye sa sining mga balita mga biyan hindi lamang madugay. Check na ito na kung pila kabilog nga ARB ang natarana ng magabaton sa sining nga bulig
gikan sa aton nga gobyerno. Samtang pasiplatan man aton mga biyan ang pila ka mga balita nga natipon ng aton mga kopdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Mga balita lokal kag balita nasyonal nga gintutukan sa aton nga Radyo Pilipinas. Ginmad na lagon mga biyan ha ang ginhiwat nga opening salvo sa kasadyahan sa Kabanwahanan at the same time sa dinagyang Ati Tribes competition sa nagligaw nga Sabado kag Domingo. Apisar nga naging maulanon ang paniempo sa nagligaw nga Sabado, bigay todo ang mga tribo nga nag-upod sa kasadyahan sa Kabanwahanan sa nagligad iya nga Enero 10. Samtang kahapon mga biyan nasaksihan ang mga patikim na performance sa mga warriors sa mga tribo or the Ati Tribes competition. Opening salvo pa lang pero ang performance level kag ang enerhiya nga gipakita sa aton sining nga mga participating tribes and participating festivals coming from the province of Iloilo daw kaangay nga final battle na. Pero lauman pagin mga ben ha ang dugang mga pasabog, dugang nga mga sorpresa ng aton sining nga mga tribo ka mga kapistahan sa ila sini pag paambit sa ila sini talento sa maabot nga highlights ang ginagyang festival. Ang kasadyahan sa Banwahanan hiwaton sa Enero 24 adlaw sa Sabado ag ang Ati Tribes competition hiwaton naman sa adlaw sa Domingo, Enero 25. Sinuwayhan sa mga tribo kag mga kapistahan ang mga pangibabaw karon nga tuig nga kasadyahan sa Kabanwahanan kag sa Ati Tribes competition. Bantayan mga ben ha ang special coverage sa Radyo Pilipinas Iloilo sa sining duha ka dalaguang aktibidad sa Dinagyang Festival 2026. Siyempre, ginalauman na mo, nakaayos sa mga nagligan na tuig. Updan yung gihapon kami sa pagdulong sa mga balita kag mga impormasyon may kantanan sa aton sini nga kapistahan. Pagduwa sa kapistahan, mga aktibidad mga biyan sa Dinagyang Festival. Nagahata mga bisa pila ka mga updates sa nagapadayon karon nga preparasyon para sa Ati-Atihan Festival. Binaw nga ang bulan sa Enero mga biyan hindi lamang limited to Dinagyang Festival. Kadungan man sa mga selebrasyon sa kanabulan sa Enero ang Binagsak Festival sa siyudad sa Cadiz sa Negros Occidental at syempre ang mother of all festivals ang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Philippine Standard Time, alas 9:11 na sa aga. Sa sining oras makuha kita ng mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mga panyempo sa bugiyang Lunes. We expect sa mainit nga panyempo sa mga daw. Kung nauman naton ang posible naman pagbubo sang ulan, especially sa tion sang hapon. Alas 9:12 na sa aga sa sining oras, kaya po natin sa piyak na linya to give us the latest update from DOS ni Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna yung ating latest weather update para sa Sabong Adlaw sa Lunes, January 12, 2026. Shareline nag-apekto sa eastern sections of northern kag central Luzon. Northeast naman sa nag-apekto sa nabiling nga bayan sa northern kag central Luzon. Eastern is nag-apekto sa nabiling nga bayan sa Luzon. Dili naman sa Western Visayas, mag-register siya sa mga gulugal-uman, tugtog-gulugal na kalangitan, nga may mga tsansya sa mga isolated na pag-ulan, pangalatog panago o duga sa easterlies. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin nga maghahalin sa direksyon northeast, at magkadalasang makasarangan tugtog mabalad niya sa nagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees
Celsius. Ang adlaw na putla kag ginang alas 6:11 ang aga kag magatulod din alas 5:44 karon sa hapon. So muna ang atong latest weather update sa Lindres may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, Madam Aganya, salamat. Ma'am Lenore, may wino sa subong ma'am nga si Mana, ano ka ba ko ang tsansa na maging maulano ng atong panyan po? Well, base sa atin nga 5-day weather outlook, sir, for the next 2 days man, sir, generally fair weather kita, sir. Yung mga pag-ulan-ulan, ma'am, kung kaisa, especially sa nagbigay na Sabado, medyo mga damol-damol na ulan ang na-experiencehan, pero sa sunod sa Iloilo, ano ang naging patungdanan, ang naging rason sila, ma'am? Ano na, sir, ang tugas ng easterly, sir. Ang easterly kung ang maka-experience ka tapos sa aga, ang mainit sa papaang, then after kada sa hapon, at kada sa gabi, may tendency nga maka-experience ka na sa pag-ulan-ulan, sir. Ma'am Lenore, amat-amat naman nga nagkakabatsagan ang malamig nga panyempo ang nuno sa subong mga inadlaw na uman pabala naton nga mas magalamig ang hangin nga magadapya sa atong palibot. Well, yes, sir. Possible na, sir, kaya ang ating forecast temperature karon sa hapon, especially dito sa Iloilo, sir, nasa 25 to 29 karon na sa hapon, sir, nga forecast. Right, for your Pero time. sige, sir. Ayun. For your time information, hatag sa Radyo Pilipinas, Ma'am Lenore Silvestre. Madam Uguga, salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa lawat. There we have it, mga Ben, ang naging weather update gidulong sa atin ni Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa. Ang oras sa Radyo Pilipinas, Philippines Standard Time, alas 9:15 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sining oras, mga biyan, magakuha ng magitaan sa update gikan sa kapulisan na sobra tunga sa bilyong ka pesos na balor sa illegal na droga na kumpiska sa PRO6 ang tuwing 2025. Kudos sila sa atong sining nga kapulisan sa sining pag-on nga kampanya kontra illegal na droga. At para idulong sa aton ang detalye sa sining nga balita, tuaw naton ang live report ni Paricoy Paul Tarosa. Paricoy, good morning. Parikoy, mayong agagid kag sa tanan naton nga tagpalamati sa sining accomplishments sa Police Regional Office Section 28 2025 inapabugalgid sa kapulisan nga naka-confiscate sila sa 514 million pesos nga balor sang illegal nga droga kay ini nakumpiska sa kapulisan sa lunsar nga 1,806 ka anti-drug operation sa dinadakpan ang masobra 2,200 ka mga nagabaligya sa illegal nga droga. Ang ining accomplishment resulta sa masangkan intelligence monitoring kag maayong koordinasyon sa mga partner agencies kag pumuluyo kag nagapanguna sa may pinakadamo nga nakumpiska ang Iloilo Police Provincial Office na nakakumpiska sang 28,000 grams sang shabu, 85.5 grams sang marijuana kag naka-aresto sang 540 tanan ka individuals. Kinasundan ini sang Iloilo City Police Office nga nakakumpiska sang 21,000 grams sang shabu kag 4,786 grams sang marijuana. Pero kung sa padamo-damo pare ko sa nadakpan, mas madamo ang nadakpan sang Iloilo City Police Office nga naka-aresto sang 871. Ginasundan sang Regional Police Drug Enforcement Unit na nakakumpiska sa 13,517 grams sang illegal nga droga. Kag ginatagaan gid pagkilala ni Brigadier General Josefino Liga ng Kapulisan sa ilang pagpaninguha sa kritisyon nila kag dedikasyon para madakpan ining mga nagadusok sang illegal nga droga. Suno kailigan ang nalambot sang kapulisan sa kampanya kontra illegal nga droga na kapakita lang kung ano kaseryoso ang PRO6 na tinluan ng reyon batok sa illegal nga droga. Prioridad sa PRO6 nga proteksyonan ang mga pumulo batok sa malain na epekto sa illegal nga droga. Ayun, nalaguan ng mga volume sa droga na kumpiska sa nagliga to yung gabay na mas madamo pagid ng mga droga ang matikma sa aton sining kapulisan pinaagi man sa pagbinuligay sa aton nga mga residente kag kung sa aton sining mapumuluyo
sa pagpakigangot sa atong kapulisan. May suggest last week no si Governor Toto Defensor nga ti pabutangan sang operation center sa mga pantalan. Kaya niyang ginasuportahan gid ni Police Brigadier General Ligan. Iti sa na-observe sa aton nga mga pumuluyo ang ang mga pantalan gid amo ning dapat pagid nga pabaskugon ang pagbantay kay ti dira ang ang masiling naton bala nga mahuyang ang pahamtang sa seguridad unlike sa mga paluparan nga ti damo sa mga scanners may mga equipment sila nga ti makadetect mismo sang illegal na droga kag ang isa gyud diri no ang pagdugam sang narcotic detection dogs nga ti may may plano na nga mag-training sa sining mga ido nga makabulig no sa sining campaign against illegal drugs. Kaya talo pa doon pare ko no sa sining dalaguan ng mga accomplishment burning bloodless iya ang away kontra ito nga droga sa nagligo na ito do wala o kung manaka lang yun no nga balita ang atong sining na basahan nga may napatay during operation. Kaya mo ning nangin direksyon no sang mga hepe no sa Philippine National Police under Marcos administration na focus sa pagpanakop nati wise ang may mapatay no sa mga anti-drug operations. Pag magluwas nila ito ongoing iya ang rehabilitation sa atong sining mga nagkaladakpan kaya subong sa mga nagpabutya ganun gagamit naman sila sa illegal na droga. Ang balay silangan no sa PDEA amo ni ang ginatutukan sa mga LGUs hindi dira no hindi ma-declare drug clear ang isa ka lugar kung hindi ma-rehabilitate ining mga tuturan no nga nagagamit sa illegal na droga may ano man nina may mga severity man nina kung butang tabi kung ang imong ang drug addiction na hindi gid man masyado ka grabe pwede ka sa balay silangan pero kundi na dalman ka gid kinahanglan gid sa facility nga magatutok sa imo. Ayun na. Maraming salamat pare ko sa imo sining gindulo nga balita. Balita sa Police Regional Office 6 para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yung dapat mabiyan ang latest update gikan sa atong kapulisan angot sa away kontra illegal na droga. So masobra to nga sa bilyon ka pesos that's 500 million plus nga balor sang illegal na droga na kumpiska sang PRO6 sang tuig 2025. At yan ang away kontra illegal na droga para yung ginatutukan karon sa aton sining Marcos administration. Pero di sa mga beyond bloodless kung as much as possible wala sa mga kabuhi na mautas pinaagi sa mga operasyon sa ating mga kapulisan. At syempre, padayon man yung ginahingyo sa ating mga kapulisan ang tanan na magbinudigay sa away kontra illegal na droga. Hindi na natin pagulaton nga ang aton sining mga abyan, aton sining miyembro sa pamilya ang masunod nga mabiktima sa sining illegal na droga. Alas 9:21 na sa aga. Sa iban pa naton nga balita mga biyahe. Pero kutalay sa mga balita nasyonal. Pinatutukan karon sa aton sining gobyerno ang sitwasyon sa Bulkan Mayon. Maliwat nga nag-alboroto mga biyan kad karon yara na sa alert level 3. Sandig sa monitoring sa DOST Philbox. Ayara sa nakitaan nga pagbuga sa Labadon kag Laba Flow. Samtang 133 naman ka raffle events kag 37 ka pyroclastic density currents per uson kag padayon nga ang maluya nga tremor. Ayara man isang nakitaan nga crater glow kung banaag. Samtang sa sulfur dioxide flux, nagdangat sa 526 ka tonelada ang na-record sa Enero 11. Samtang 800 metros naman ang katason,
gikan sa crater sang narecord nga plume kasarangan nga pagsingaw kaga nagapadulong ini sa southwest nga ukon sa east southeast kaga east kaga northeast ang nasambit iyang plume kag ang pagpalamanog sa bulkan ug ang ground deformation yara sa gihapon. Tugyan sa aton sining GWC P-Books. Dot nga ginadumilian ang pagpasulod sa 6 kilometer radius permanent danger zone kag pagpasulod mga biyan sa pinagusto sa extended danger zone o kung EDC. Kaya dumilian man ang pagparupad sa anuman aircraft sa babaw sang bulkan. At hagman sa USC P-Box ang pinasa mga mahimo matabo sa masunod nga mga inoras. Kung ang mahimo nga magluntad agay isang agatiphag sa mga bato, magulwa sa mga lava o kung bato, uson, kasarangan nga paglupok, pag-ilig sa lahar kung may ara sang tuman nga pag-ulan. Sa atong nga mga kulturan ha, sa bahin sang Albay region. We're praying good for your safety kagabay nga padayon kamo nga magpabiling nga mabinantayon. Ag mahinadungon bangod siyang sining liwat nga pagtaas ang alert level sang Bulkan Mayon. Amot naman sa bulig naging palabot sa atong gobyerno para sa apektado sang Bulkan Mayon. DSW mga padayon sa pagpalabot sa suporta sa mga apektado sa pag-alboroto sang nasambit nga bulkan. Sa pinakuli nga dato sa ahensya naglabot na sa 5,388 ka family food packs, 1,003 ka ready-to-eat food boxes, kag 2,289 ka non-food items ang nadulong para sa mga nagsaraylo kag temporaryo nga nagpadulong sa mga evacuation center. Angot man sini nagdangat na sa 7.8 million pesos ang napalabot nga bulig sang DSWD sa mga apektado nga komunidad. Padayon man ang pagbantay sa DSWD Field Office 5 o ng Bicol Region sa sobra 4,000 ka residente nga nagpabilin sa mga evacuation center. Una na naging pasiguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Padayon nga nakahanda ang ila sining nga opisina sa tunga sa posible pagtaas pa sa alert level sang Mayon. Ignadari ang Quick Response Fund na magamit sa pagparagtag sa emergency cash transfer at cash for work bilang dugang nga supply sa pagkaon sa mga apektado nga komunidad. Puluhan kaila sang aga mga biyan 119 sang kagahon. Isa naman ka pyroclastic density current confusion nagpanaog ba sa Basud Gali. Nakuha ni sang thermal camera sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology gikan sa Upper Lidong Observation Station o kung BMUL. So, sa P-Books, magapabilin sa alert level 3 ang Bulkan Mayon kay ginapaandamanhid ang tanan na padayon nga maghalong. Samtang sa balita naman gikan sa Malacanang,
Ininaugurahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2.16 kilometer nga Kalamigan Bridge sa Cagayan. Kinalauman magapadasig sa biyahe sa mga motorista gikan sa anay halos isa ka oras tubtob sa masobra lang 20 minutos para sa ginabanta 6,000 ka salakyan kada adlaw. Sunod sa Presidente, hindi lamang mas epesyente kag mas hilway ang transportasyon ang dulong siyang sining bag-o nga tulay kundi magaserbe man ining palagyan para sa pagpasangkad sang palangabuyan, trade kag subong agrikultura kag turismo nga magahatag naman sa panibag-ong enerhiya kag kapagsik sa ekonomiya sa Northern Luzon. Samtang pinpangunahan naman ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang DepEd PhilHealth Yata Program kag Kalinga Medical Caravan sa San Francisco High School kung sa diin nagpanagtag ang gobyerno sa libre nga serbisyo medikal, lakip ang konsultasyon, laboratory test, vision screening, libre nga bulong kag pagparehistro sa PhilHealth para sa mga residente sa komunidad. Ina ang ikaduha nga pagbisita sa Presidente sa nasambit nga bulutuan matapos ang insidente sa sunog sa Hunyo 2025. Sa sininaman nga higayon personal niya nga gin-check ang ginapatindog na 36 ka bag-o nga hulutlasyan nga ginbaylo sa naguba nga building kag tago-tapuson sa Department of Public Works and Highways sa Hunyo 2026. Philippine Standard Time, alas 9:30 na sa aga sa atong pagpanumbalik. Update naman gikan sa Dar Western Visayas amot sa natalana nga pagparagtag sang titulo kag courtroom sa mga ARV sang Rio sa Banwa sang Pututan subong iyang Lunes. Hindi kagban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahandog. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang singalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka natrap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tuwawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang lahat ng kaunti ang laman ay palaging mag-iingay. Kung gusto nyo ng peace of mind, iwasan ang mga inggitero at chikadora. Bukod sa nakaka-trigger, maaari pang magdulot ang mga ito ng problema. Huwag magpadala sa anxiety at negatibong emosyon. Busisiin mabuti ang mga nasasagap na impormasyon. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Electric fan. Pero taga-Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilator, ugaling linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubugan nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, alas 9:37 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa ibang panatong balita this time, sa Balita National. Balita National.
Pabuka ni House Majority Leader Sandro Marcos nga sa sulod sang 22 ka sesyon sang 20th Congress napabakod sa Kamara ang 12 sa 48 ka Legislative Executive Development Advisory Council o kung LEDAC priority bills sang administrasyon. Pero sa iya si dalong sang liderato ni Speaker Faustino D. Dato. Buyag nilang ipakita na seryoso kang nag-aisa ang barugo na panalgan sa pagpatuman sa LEDAC measures. Gumanawan sa LEDAC bills ang lusot na sa komite kag nakasalang na sa Committee on Appropriations at Ways and Means. Artikla 3 ang modernisasyon sa Bureau of Immigration, the National Land Use Act, Independent People's Commission, Presidential Merit Scholarship Program at pag-abyanda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sino sa kay Congressman Marcos. These are big structural reforms in sa land use, padulong sa immigration, padulong sa scholarship, at bilang nga masiguro kung makalabot ini sa plenary ang funding kag ang fiscal implication ang lubos nga mapatuman. Yara naman sa 15 ang nakasalang pa sa Technical Working Group o Committee Deliberation at 17 ang nagpaidalong pa sa full committee hearing. Sa oras nga magbalik halin sa recess, ayot suno sa mamalidha nga maduso ang mas madamo pa nga mga hagna may kang tanan sa social protection, ikaayong lawas, edukasyon, kag good governance. Din sa mga briefings ang Technical Working Group padulong sa plenaryo. Hugang pa sa batas ang presidente. The LEDAC is not a separate track from the people's priorities. Amuman ang ini nga mga hagda, touch classrooms, hospitals, barangay halls, rice prices, kag mga palangabuyan. Ginapabugal man sa kongresista nga mayara na sa kabugusan nga 7,030 kahagna nga kag 645 ka resolusyon ang napasar. 86 diri ang napabagod kag ginahunat na lang ang aksyon sa Senado. So ano ba na mga biyan ang 12 ka mga LEDAC bills? Naging pabakod sa Kamara sa katatlo kag kaulihing nga pagbasa. Mula dari ang pag-amyenda sa IPIRA para pabaskugon ang oversight kag consumer protection powers sa Energy Regulatory Commission. Ikaduha amo ang Waste to Energy Bill on Waste Treatment Technology. Ikatatlo ang National Center for Geriatric Health. Ikaapat ang pag-amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. Ikalima ang Assistance to Individuals in Crisis Situations Act o kung ang mas kilala na AX. Ang pag-amyenda sa National Building Code. Pang-pito mga biyan ang Blue Economy Act. Pang-walo ang National Reintegration Bill. Pang-siyam ang pag-amyenda sa Teachers Professionalization Act. Ang lapulo ang pagpalawig sa State Tax Amnesty Period. Pang-11 ang Department of Water Resources Bill. At pang-12 mga biyan ang pag-amyenda sa Bank Deposit Secrecy Law. Lima naman ka LEDAC bills as mentioned ang ginasalang na sa House Appropriations kag Ways and Means Panels.
Ini amo ang modernisasyon sa Bureau of Immigration, National Land Use Act, Independent People's Commission, Presidential Merit Scholarship Program, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samtang sa 15 naman ka LEDAP bills na ginatalakay na sa Technical Working Group kag Komite. Ang pagpalawig sa kung pagpasangkad sa regulatory framework para sa ikaduhang Waste to Energy Bill, pag-amyenda sa Universal Healthcare Act, pinaduso nga excise tax sa single-use plastic, pag-amyenda sa Rice Tarification Law, pag-amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, ang Classroom Building Acceleration Program, Philippine Civil Registration and Vital Statistics Act, ang pag-amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Conforpis Act, pagpabaskog sa Basis Conversion and Development Authority. Karapulo mga biyan ang Disaster Risk Financing Insurance, ika-11 ang pag-amyenda sa Magna Carta for MSMEs, ika-12 ang pag-amyenda sa Fisheries Code, ika-13 ang Right to Information Bill, ika-14 ang amyenda sa Local Government Code para anong mga biyan sa Special Education Fund, at ang ika-15 ang reprogramming sa Seal of Good Local Governance. So we look forward mga biyan nga ang mga pinaka-deserving nga mga layi nga lubos gid ka mapuslanon para sa aton nga mga kauturan, especially sa mga vulnerable sector kag sa mga yara sa laylayan, ang mahatagan sang katumanan the soonest possible time. Alas 9:44 na sa aga. Sa ibang pagdaton nga balita, as mentioned earlier mga biyan, ang atong Department of Agrarian Reform ang natalana nga magparagtag sa mga titulo sang buta sumudlaw sa Lunes para sa 5,000 ka mga ARB o mga Agrarian Reform beneficiaries diri sa Western Visayas. Dalauman ang positibo nga pagbago sa 5,837 ka mga agrarian reform beneficiaries kung ARV gikan sa 5 kanabiling nga probinsya sa Western Visayas. Sunod sa ginauman nga pagpanagtag sa electronic land titles kung e-titles subong iya nga adlaw sa Lunes, Enero 12 sa Banwasang Pototan. Disbo si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang personal na mga paguna sa pagparagtag sa sining mga e-title ka magahatag sa mga ARB sa lubos nga kahigunan nga maparag-iyahan, mauyatan kag madumala ang ila sining mabaton nga duta. Ang ining aktibidad mga biyan sa reading lupa para sa bagong bukas na masagana ang mangin turning point para sa mga ARBs gikan sa Clan Antique Capiz Guimaras kag Iloilo nga mahimo na magkadesisyon sa ila sining nga kagalingon kung paano ba nila i-develop ang ila sining nga kaubahan sunod sa pag-subdivide sa mga anay collectively owned land holdings o dalom sang support to parcelization of land for individual titling o conscript project. Kay Secretary Estrella ang pagparagtag sa mga individual nga land titles will bring long overdue transformation sa kabuhi sa mga farmer beneficiaries. Alin sa pagka-passive participants, ang mga manguman natin will now have an active partner in improving their lives and advancing rural development. Hindi ang ginalauman man nga mga pabaskog sa proteksyon sa ila sining nga propriedad kag sa ila sining nga tenurial rights. Sa aktibidad gahiwaton sa Pototan Coliseum, natalanang ipanagtag ang 2,248 ka e-title sa 2,056 ka ARB sa Capiz.
Well, 849 naman ka e-title ang natala na ipanagtag sa 1717 ka ARB sa Ilocano. 108 ka e-title sa 107 ka ARB sa Antique. 804 ka e-title sa 496 ka ARB sa Guimaras. Kag 463 ka e-title sa 461 ka ARB sa Fran. Pinatag sa DARD kung may ara sa mga benepisyaryo ay batong sa masobra sa isa ka title. Inibangod nga ang ila sining award nga buta ang nahamtang mabiyan sa Nuray Tuhay nga area. Nabulaan sa dalom sa Comprehensive Agrarian Reform Program kung ang ginatawag na CARP. Kada ALB mabiyan ang mahimong magbaton sang tubtob 3 hektarya sang lupang agraryo. Kaupod naman ni DAR Secretary Estrella kapag assist sa sining distribution Panday Foreign Assisted and Special Projects Office sa FASPO Yusek Jesri Palmare. Field Operations Office under Secretary Attorney Kazel Celeste. Legal Affairs Office under Secretary Attorney Napoleon Galit. Support Services Office under Secretary Joseph Angelo Martires. RC Planning and Research Lani De Leon. Ag Special Concerns and External Affairs and Communication Yusek Rowena Nina Taduran. Training also Sandaya Assistant Secretary for FOOO Attorney Marjorie Aison. Assistant Secretary for FASPO Rene Colocar. Assistant Secretary for EACOO si Asset Jose Janel de Morito. And Assistant Secretary for Special Concerns Rodolfo Castillo Jr. and Finance Management and Administration Assistant Secretary Attorney Quintin Magsico Jr. Also expected to witness sa sining pagbaragtay mga biyan sa Pototan si Mayor Rafael Enrique Lazaro, Iloilo Governor Alfred Defensor Jr. at si 3rd District Representative Lawrence Defensor. So congratulations kid sa atong sining nga mga ARBs. Kalala nga magbaton sa ila sining e-title subong iya nga adlaw sang Lunes. Panugod pa lang ini mga biyan sa madamo nga sorpresa, madamo nga regalo nga gapalabot sang DAR sa aton nga mga agrarian reform beneficiaries subong nga tuig 2026. Sa nagligad nga tuig 2025, inibuman ka mga titulo sang buta, kokod, kag mga nanuaytuhan nga support services, farm machineries, farm to market roads, ang iban pa nga mga proyekto pang infrastruktura ang ginpalabot sa gobyerno diri sa Western Visayas. Pamatuod na wala nag-auntat sa pagparagtad sa titulo ang suporta sa gobyerno. Pamatuod nga ang atong gobyerno isa sa pagbangon sa tanan nga mga mangunguma at pag-asenso sa tanan nga mga mangunguma. Alas 9:51 sa aga, wala kita sa oras minabilin sa aton sining nga pagpakaragad. Diya gilamang ko atong edisyon sa mga daw sang Lunes. Enero 12, 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Richard Jones Otahero sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hervas. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo